Kaya naman kayo, sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating special Saturday Night Live episode dito po sa ating Facts First podcast. So nabanggit ko po sa inyo kagabi, sabi ko baka magkaroon tayo ng live episode or episode. Actually, this is not live, no? We are recording this at exactly 6 p.m. tonight. Pero ano yan, same day naman po yung ating episode, no? Kasi gusto ko pong pag-usapan itong let's face it, it's not only the basketball community but the nation, I suppose, no? Talagang naantig at nasaktan at nadurog po yung puso dito po sa nangyari sa dalawang atleta dyan po sa Ateneo. Sina Rene tsaka po si Divine Adili na namatay po sa pagkakalunod sa supposed training camp dyan po sa Aurora ng Ateneo basketball team. And of course, nagsalita na po finally kahapon itong si Coach Tab Baldwin. I think mga nasa 8 minutes po yung kanyang pahayag that was recorded. I have my own comments regarding that, no? Pero reserve ko po ito pagkatapos ng ating panayam. Ang gusto ko po pag-usapan dito dahil, okay, there's a process of healing. Talagang naghihinagpis po yung Ateneo community. Actually, lahat tayo, no? Sa mga nabalitaan itong nangyari. Pero gusto ko po pag-usapan yung possible legal liability. Dahil dito po sa nangyari. Dahil meron pong dalawang buhay na nawala. Ang babata po. And tingnan natin kung merong negligence na nangyari. So we invited for this particular episode. Isa po siya eksperto pagdating sa sports law. He teaches sports law dyan po sa University of the Philippines, Diliman. And dati rin po siyang acting justice secretary. Like to welcome for the first time dito po sa ating program si Attorney Alberto Agra. Magandang gabi po, sir, and thank you for joining us dito po sa Facts First. Magandang gabi, Christian. Salamat sa iyong pag-imbita. At clearly, dumaan tayo sa trahedya, no? Tragic deaths of two student athletes at napakaraming legal issues Yun nga po. na hindi pa resolved sa kasalukuyan, Christian. Kasi alam ko sa social media marami nagtatanggol sa Ateneo, marami rin naman pong bumabatikos, pero sa akin po kasi hindi pwedeng ganun-ganun na lang yon dahil meron dalawang buhay na nawala. So pag-usapan po natin dito yung pananagutan, particular po dun sa legal na pananagutan. Maganda kasi ginawa ni Attorney Agra. I think he listed 11 legal issues, no? Okay, pero Yes. tumbukin po natin yung main issue. Meron po bang pananagutan ng Ateneo and or si Tab Baldwin dito sa pagkamatay ng dalawang atleta? Alam mo, siguro ang fundamental premise natin, Christian, wala namang intensyon na I think wala namang layunin na magkaroon ng injury or may mamatay na atleta. I think that's the basic premise, no? Pero nangyari ito, no? Unfortunately, may dalawang atleta na namatay. So ang tanong ay dahil sa namatay nga itong dalawang atleta, meron bang liability? Meron bang liability ang school? Meron bang liability ang main coach, ang head coach? Meron bang liability ang team? Meron bang liability ang UAAP, no? So maraming samot-saring issue. So ang makakaroon lang ng liability dahil most likely wala namang intention ay kung nagkaroon nga ng kapabayaan. Pwede ba itong naiwasan? At alam natin na ang isang coach at isang school, tumatayong magulang ng mga estudyante, tumatayong magulang ng student athletes, whether isa siyang sporting event or competition or even during training. Kaya yun, mahalagang tanong, meron bang mga safety protocols? Sumunod ba sa panuntunan ng CHED? Kasi merong guidelines ang CHED na nagsasaad ng ilang mga requisitos at documentation bago ng event. Kasi alam natin na kung ang negligence ay nagresulta sa kamatayan, ito ang kailangan patunayan or i-disprove, then clearly
merong civil liability. Ang usapin nun ay yung tinatawag nating damages or danyos. At kung mapapatunayan na kung napakalala ng kapabayaan at ito ay nagresulta ng kamatayan ng dalawang atleta, then baka magkaroon pa ng criminal liability, Christian. Okay, so una muna civil kung sakasakali, tapos criminal. Pero ang Yes. pagkamatayan po, kung nagkaroon ng negligence. Kasi yun din po naman talaga yung pinupunto natin dito. Dahil nailagay ba sa isang very risky situation yung mga atleta kasama yung dalawang bata na nagresulta sa kanilang pagkakalunod? Tama po, no? That's a basic question. Oo, dahil una, marami nagtanong, bakit hindi na lang sa swimming pool? Number 2, bakit pa sa ganitong lugar na merong public knowledge na hindi safe yung tubig, lalo na pag may rip current, no? So, nagpaalam ba sila sa local government unit? Meron bang coordination with the local government unit? Nagkaroon ba ng medical clearance right before the event? Kasi required yan sa ilalim ng Commission on Higher Education. So, ito ba ay isang safe environment? No? Alam natin sa usapin ng safe sports, mahalaga ang physical environment. Meron bang protocol na sinunod? Reasonable ba yung training program? Or baka ito ay excessive or unreasonable? Kaya yung isa pang lumalabas na issue ay excessive ba siya, dangerous ba siya, requirement ba siya para manatili sa team, at if ang sagot doon ay oo, baka maging paglabag pa siya ng anti-hazing. Kaya isa pang issue yan, Christian. Okay, puntahan po natin yan. No? Marami tayong hihimayin dito. Yung binabanggit nyo nga po, baka mag-fall pa under hazing. No? Pero din po muna tayo sa negligence. How exactly is that proven? How do you prove negligence? Kawalan ng protocol, kawalan ng programa, pwede bang naiwasan, kailangan ng check-up, coordination. So kung ang sagot dyan ay wala, at dapat ang sagot dyan ay dapat meron sa lahat ng yan at hindi mo ginawa, then baka masabi natin na meron ngang negligence. Yung ano po, kasi nagsalita si Tab Baldwin sa isang recorded message, binabanggit niya, hindi naman nila alam na mangyayari yan. Basically, I'm paraphrasing him, ang akala nila mababaw lang yon. Kaya doon sila nag-training, tapos apparently merong rip current, malakas na alon. Can that be used as an excuse na hindi nila alam? Ang tanong, pwede ba nilang nalaman? Kasi I think this is not the first time na nagkaroon sila ng event sa lugar na to, sa resort na ito. So marami raw warning signs, maraming nakapaskil, at ito ba ay nasunod? Pwede bang ginawa na lang to sa ibang lugar? Can the objective be achieved, let's say, in a swimming pool? Kaya lumalabas din yung issue na yan. So, kung ako on the side of the coaches, syempre, ang sasabihin ko, ito ay aksidente, hindi ito pinlano, at ginawa ko lahat ng protocols for safety at sinunod namin. So, yun ang magiging posisyon, of course, on the side of the university and of the coaches. Okay. But in terms of liability, tama po ba ang unang magkakaroon ng liability rito kung sakasakali? Yung coach, yung head, at saka yung coaching staff? Yes, sila yung, kung magkakaroon ng kaso, sila yung unang ihahabla, pero siguro kahit sino man ang maging abogado ng mga magulang at pamilya ng dalawang nasawing student athletes, most likely isasama nila sa reklamo ang eskwelahan. Okay. Yun po yung gusto kong puntahan sa susunod, no? Dahil nabanggit nyo na nga po, merong mga lumabas na clips ng previous podcasts involving former Ateneo Blue Eagles players. Binabanggit na nila itong punishing military style boot camp dyan sa venue na yan. I understand it was the same venue. And kung ititrace natin, kung tama yung mga impormasyon na lumabas, this has been happening for at least a decade, 2016. Okay. Ang tanong ko po, in terms of a school's liability, pwede bang hindi alam ng Ateneo administration na ginagawa ito ni Tab Baldwin, itong military style boot camp, very punishing
uh, routine dito sa Aurora. At meron pa nga raw muntik na malunod si G-Boy Babylonia. So, pwede ba na sabihin, hindi namin alam yan. Si Tab Baldwin lang yan. Pero this has been happening for so long. Yes, it has been, alam nila, pinayagan nila. At the same time, kung matuturing nating empleyado ng Ateneo si Coach Baldwin, then ang definition kasi ng empleyado merong control ang employer sa pamamaraan at sa resulta ng isang employee, no? Kaya't kung empleyado na lumalabas si Coach Baldwin, then clearly si employer ay baka maging liable din dahil under the control niya si coach at yung mga programa niya ay also under the control of the school. Paano po kung open secret naman yan sa Ateneo pero walang ginawa yung school administration to tell Tab Baldwin na, teka, masyadong mahigpit yan, masyadong delikado, itigil nyo na yan. Or at least, i-refine nyo, gawin yung less risky. Paano kung walang ganun ginawa? Yun, kapabayaan din siguro yun dahil hindi mo inalam kung ano yung protocol, hinintay mo pang mangyari ito. Kaya't again, hindsight na lang na dapat siguro mas naging rigid sa mga programa, hindi lang for this particular sport but for other sports as well. So ang tanong, dapat bang alam nila? At alam nila pero pinayagan nila at wala silang ginawa and therefore effectively pumayag ka, no? And you allowed it to happen. So and I'm sure yan din ang palalabasin kung magkaroon man ng kaso na that the university should have known and allowed it. No? Ang iniisip ko po kasi rito, in a university setting, baka magkaroon ng yung turuan, hindi po ba? Parang quietly among themselves, they were talking about it. Medyo delikado yata yung ginagawa ni Tab Baldwin. Pero tahimik lang sila. Parang nag-iintayan sila. Sino ba magsasabi? Or baka factor din yung highly respected sa Ateneo community sa Tab Baldwin because of the championships that he had brought to the school. Diba? Baka naging factor po yun. Alam mo, sa dami ng pwedeng kasuhan at hindi natin alam kung aabot sa kasuhan, karaniwan dahil you have to protect your own, Kaya baka magkaroon ng pasahan or mas pangit man pakinggan, magkaroon ng laglagan para lang makaiwas ang isang institusyon o isang tao sa liability, no? Kasi medyo mabigat, kung sakali mabigat ang danyos dito dahil kailangan mo i-project yung mawawalang sahod or income. At alam natin, bata pa sila, 18 anyos pa lang. At pag umabot pa ng criminal case, so medyo kung may kanya-kanya silang abogado, then may kanya-kanyang kailangan protection of their own interest, Christian. Kanina nabanggit niyo po, attorney, yung unreasonable and or excessive yung training. Okay? To prove, let's say, negligence. Paano po ba ibabalance yung ganong klaseng training for a basketball team? Because I suppose the objective was to really push the players, the kids, to the limit para talaga maging very, very cohesive sila as a team. And kailangan silang disiplinahin. Not because they were undisciplined, but because that's part of the culture that the coach was supposedly developing. Paano po ba ibabalance yung ganong klaseng training? Doon naman po sa mga patakaran na meron, let's say, in CHED, yung university, at saka common sense. Oo. Alam mo ako, I'm part of 2 national sports association, no? Obstacle sports na medyo may konting risk na event and sport climbing, no? Umaakyat. So clearly, may mga sports na mayroong risk. Kaya kailangan alam ng atleta kung ano yung mga risks na ito, no? And number 2, nagpapatakbo din kami ng mga training camps or yung iba ang tawag boot camps. Pero tiwala ang asosasyon sa aming mga coaches na hindi nila sasagarin or hindi unreasonable yung kanilang programa. So ang magiging issue nito kung sakali man magkakaroon ng kaso kung
reasonable ba yung programa or unreasonable ba? Dangerous ba siya? Or meron namang protocols in place? So yun yung magiging fine line. I suppose on the side of the coach and the university, they will say that ang aming programa ay reasonable. Ang aming programa ay hindi mapanganib. Inabutan lang sila ng rip current, which is an accident. That will be, I suppose, one of the defenses of the university and of the coaches. This is purely accidental. Sinunod namin lahat ng protocol. Yung programa namin ay reasonable. So yun ang kanila magiging punto de vista. Pero ang pwede pong sagot dyan, base po dun sa mga lumabas na impormasyon, meron ng muntik na malunod dati. At saka bakit dyan? Out of all places na alam naman na napaka-delikado na Correct. dyan sa Aurora. Oo. Bakit dyan hindi swimming pool? Bakit walang protocol, walang lifeguard? Marami, again, ito ay kanya-kanyang posisyon, no? Kanya-kanyang depensa. So, on one hand, sasabihin negligent. On the other hand, yung iba sasabihin aksidente. At walang naging kapabayaan. On one hand, pabaya. So, pagkukulang. So, kung aabot ito sa korte, yan ang magiging pinakabuod ng ebidensya. And hindi ko alam kung anong gagawin ng universidad to seek a compromise with the two families. So hindi natin alam kung meron ng ganitong negotiations at this point. Yeah, pero definitely dapat magkaroon ng accountability dito. And kasi 2 buhay po yung nawala, no, kawawa. Imagine nyo po yung nangyari lalo rito kay Rene. Less than a week. Simula lumipad siya from Davao to Manila. He Correct. left a hometown hero and then he went back in a coffin. Again, clearly masakit. Masakit sa buong bansa, no? Hindi lang, of course, ang pinakamasakit would be the family. Clearly, merong accountability, but like any other offense or crime, nagkakaroon ng pagkakataon sa settlement. Kung ako ang nasa side ng university at ng coach, I will try to explore a settlement and hopefully mag-agree both parties. At kung sakali magkakaroon ng settlement, then syempre kailangan i-require ng halimbawa ng school na kailangan may quit claim, etc. So I don't know the status kung meron ng complaint na nire-ready. So abangan natin yan na Christian. Opo, pero sa akin naman po, attorney, kung umabot sa punto ng settlement yan, they have to make sure that they would reform that system to make sure that won't happen again. Not just for basketball, but for other sports, hindi lang for student athletes, pati for professional athletes, pati for national athletes, no? Pati for recreational athletes. Kailangan i-revise, i-update ang mga safety protocols, medical protocols. And by the way, this coming Monday, ang ilalabas kong infographic, 7 deaths in sporting events. No, this is not the first time na nagkaroon ng namatay sa isang sporting event. Isang 14-year-old football player namatay dahil allegedly napakainit. Last year, isang member ng Gilas women's basketball team namatay during training. At sana naiwasan daw yun kung merong defibrillator available. So maraming issues sa triathlon. Merong namamatay sa swimming portion, and meron tayong decided case sa Supreme Court na isang minor sumali sa half marathon. Yung ruta ng organizer was unsafe. Kaya nabunggo yung bata ng jeep at namatay. Sabi ng Supreme Court, liable yung organizer dahil kapabayaan niya sa pagpili ng ruta
at yung kanya mga marshals ay hindi trained. At sabi pa sa kasong ito, kahit pa pumirma yung bata ng waiver, the waiver does not excuse negligence, does not excuse unsafe conditions, does not excuse untrained personnel. No? So, meron na tayong ganyang Supreme Court case. Kaya sana huminto na itong mga ganito. Again, safety protocol, yun ang ating sinusulong, Christian. Maganda po yung binanggit nyo, no? Yung waiver, hindi siya excuse for negligence. Kasi baka isipin ng iba, teka, touch move yan, pumirma na kayo. Pinayagan yung mga anak nyo para makibahagi dito sa ganitong programa. Hindi naman ibig sabihin nun, hayahay na yung mga dapat nagpo-provide ng safe environment. Diba? Second home yung school hindi po ba? Correct. Kaya nga tumatay yung magulang natin, magulang ng kabataan, ang school at sa usapin ng student athlete, ang coaches. Again, yung waiver will only excuse you from what we call foreseeable risk. So, meaning na-anticipate. Dapat meron kang protocol. Kasi pag unforeseeable, like itong nangyari nga doon sa minor na nabundol ng jeep, hindi naman siya sumali ng half marathon para mabunggo ng jeep. Kaya hindi yon covered ng waiver, Christian. May isa pa po akong gusto itanong dito sa I suppose this has to do with the team culture. Paano po kung magkaroon sila ng parang code of omerta na yung mga naging bahagi ng ganitong klaseng training under Tab Baldwin were under strict instructions never to talk about the details of such training. In particular, itong nangyari kung saan meron 2 namatay. How would that play out in this particular case, for instance? Alam mo, itong issue nga, pinapirma daw yata ng NDA, non-disclosure agreement ang mga kapwa player, no? Kaya't hindi natin wala silang sinasabi sa ngayon kasi pumirma sila sa isang kontrata, no? Would that be valid? May namatay? Yun, again, iba yung liability for the death, iba rin yung scope ng NDA. Pero clearly, the NDA yun nga yung issue, lack of transparency. Ayaw nilang magsalita ang mga atleta kasi baka merong sabihin ang mga atleta na baka pinsala kung kanino man. Kaya't another issue yan, itong NDA. Most likely, it will be considered valid. Pero ang tanong, yan ba ay ethical? May gusto ko po i-push yung conversation na yun. Again, I'm not sure whether meron po talaga non-disclosure agreement. Pero sa isang pagkakataon kung saan meron pong namatay, hindi po ba magiging tantamount to obstruction of justice yan? Kung hindi mo ilalabas yung alam mo na nangyari at kung may nakita kang negligence at hindi ka magsasalita simply because of an NDA. Yun nga, no? Maraming tanong ang taong bayan dahil naka-NDA. Well, yung mga fellow players nila walang sinasabi, tikom ang bibig. For a time, may parang gag order daw si coach at nagsalita lang siya in a controlled environment at lumabas ito kahapon. So the NDA may be valid, pero ang tanong, yan ba ay appropriate lalo na sa ngayon? I suppose gusto nila maging maingat at baka may masabi nga itong mga players na hindi appropriate. So again, given what happened, do you think Ateneo should fire Tab Baldwin? Again, that's the decision of the university. I mean, just your opinion given the gravity of what happened. I think that could be a solution. It will not cure. It will not solve the problem. Kasi kahit na tanggalin or i-retain si coach, that doesn't mean na maabsuelto si coach or maabsuelto ang Ateneo. Pero mahalagang move yan or step para
magkaroon ng kahit papano preliminary justice sa nangyayari. But again, hindi ko alam if that's being considered by Ateneo at this point. Abangan din natin kung anong gagawin ng university. At of course, if empleyado ang turing kay Coach Baldwin, then mahalaga yung tinatawag nating due process, no? Meron bang basihan at meron bang nakapagpaliwanag ba yung empleyado sa nangyari? Mm. And papasok lang yung usapin ng UAAP. Opo. Lumabas din sa social media na bakit sa ibang pagkakataon may indefinite suspension na pinataw ang UAAP, but how come in this case bahala raw ang school? So Bakit again, nga ba? that's another issue, Christian. Ano po ba ang tingin nyo? Nagiging inconsistent ba yung UAP dito? Si Attorney Agra, he was talking about, for instance, yung nangyari during the pandemic. Yung Yes. nagkaroon ng bubble, itong UST Tigers under then Coach Aldin Ayo. And he Correct. was penalized for that. I think he was forced to resign. Or indefinite suspension yata, no? So Oo. Or binana, And- I'm not sure. Bawal na mag-coach sa UAP. ang mahalaga din dito kasi yung consistency in policies, no? Kasi pag hindi ka naging consistent, then nakakaroon tuloy ng perception, nakakaroon tuloy ng discrimination, nakakaroon tuloy ng perception of favoritism. Kaya bakit daw ganun ang nangyari? Hindi daw patas. Kaya marami ring hindi masaya sa hindi pagkakapantay-pantay na implementasyon ng policy. Ang tanong kasi is, meron bang written policy din ang UAAP sa aspetong ito? Yun ang hindi ko masasagot kung meron. Opo. Puntahan din po natin yung issue ng possible liability under the Anti-Hazing Act. Ito fino-float ng ibang mga tao dahil dun sa impormasyon na lumalabas na very punishing yung military style bootcamp under Tab Baldwin. Kailan po ba dadako doon sa Anti-Hazing Act? Yung isang May training session like this. Yeah, may dalawang mahalagang elemento, no, para pumasok sa anti-hazing. Una, yung uri ng parusa, whether psychological or physical, brutal ba yan, dangerous ba yan, mapanganib ba yan. So that's one. The other one would be ano yung dahilan para makapasok ka sa isang samahan, including a varsity team, or nakapasok ka na pero para manatili kang membro, in this case of a varsity team. So, kailangan mo makonect yung dalawang yon, kung ano yung antas degree ng physical activity at bakit, to be part of the team or to remain as member of the team, no? So, meron bang matatawag ba natin na meron talagang consent galing sa atleta? Yung iba kasi sinasabi nila hindi naman napagbigyan, wala naman talagang tunay na consent na binigay yung atleta dahil pinagawa ng coach. Kaya yun, mahalagang issue yun kasi that's another crime if ever. Kaya so far, 2 krimen ang pwede kung sakaling hahantong doon: reckless imprudence resulting in homicide, and number 2, violation of the Anti-Hazing Act. Okay. Finally, Attorney, ano ba mga leksyon na pwede nating mapulot dito sa kalunos-lunos na nangyari dito po sa dalawang student athletes? Safe sport, safe environment, safe space. Yan ang sinusulong ko, no? Ang sports ay para sa lahat. Lalo na ang mga officials, coaches, meron tayong responsibility, no? I'm not saying walang responsibility ng mga atleta, meron din, no? Pero sa isang sporting environment or any environment for that matter, Christian, dapat ligtas. Walang karahasan, walang bullying, walang hazing, walang sexist remarks, walang homophobic remarks, walang psychological
walang diskriminasyon, kailangan ligtas ang environment sa usapin ng sports kasi I believe this is our right. This is a human right which we can demand from the school, from the state, from government, from athletic associations, Christian. Okay. Attorney Alberto Agra, maraming salamat po for joining us dito po sa Facts First for the first time. I hope hindi pa po ito yung ating huling pag-uusap. Maraming salamat po, sir. Salamat din, Christian, at sa uulitin dahil marami pang mangyayari in the near future at usap tayo ulit. Maraming salamat. At I'll invite you again. Maraming salamat po. Thank you. Thank you po. Thank you. Yan po si Attorney Al Agra. Nakausap po natin na dito po sa napaka-importanting paksa. Dito po sa nangyari kina Bobet at saka kay Divine. Grabe. Okay, pag-usapan natin briefly itong pagsasarita na finally ni Coach Tab Baldwin. So finally, he broke his silence and he issued a video statement. I think that was addressed to the families, the loved ones of Rene Baterbonia and Divine Adili. I would give him the benefit of the doubt that he was very sincere, that what we saw was a man, a coach, a father figure who was deeply hurt by what happened. He acknowledged the fact that he himself was hurting and is still hurting. Given po yun. That is his lived experience. And we know that we don't even know whether he could recover from this. Patama yung punto ni Coach Tab Baldwin na kung masakit sa kanya yan, yung nangyari, what more than sa family. And sa akin lang po, alam ko maraming defender si Coach Tab Baldwin. Actually ako saludo rin ako kay Coach Tab Baldwin dahil bilib po tayo sa kanya bilang isang coach. And his track record shows the kind of excellent coach that he is. But make no mistake about it. We're talking here of two young lives lost because of a tragedy that, if you ask me and many of our people, could have been preventable. Pinag-uusapan po natin dito, at least base sa mga impormasyon na lumalabas, nandun po kasi yung malaking posibilidad ng negligence. That because of the kind of punishing military-style boot camp culture that was being implemented, at least based on the accounts of previous players under him and based on information that are coming out now, this could have been prevented if the environment was made less risky or in fact more safe for the players. Ang sakit-sakit po. Alam ko marami nagde-defend sa Ateneo, marami nagde-defend kay Coach Tab Baldwin. Valid po yung inyong defense, largely. But my concern is the family. My concern are the two kids, the two boys who had a bright future ahead of them. Suddenly, their lives were cut short by this tragedy. At kailangan po merong managot. Ang hirap po mag-move on dito, no? Yun ang hindi maganda sa mensahe ni Coach Tab Baldwin. He was talking about moving on, moving forward, focusing what really matters. No. That to me is a form of gaslighting. What really matters is holding people accountable because of what happened. You cannot PR your way out of this mess. I'm not just talking about Coach Tab Baldwin, but the Ateneo leadership as well. Kung pag-uusapan po natin itong mensahe ni Coach Tab Baldwin, at meron po impormasyon tayo natanggap at inamin naman po ito sa isang pahayag na Ateneo, gustong-gusto niya magsalita pala. Pero siya yung pinigilan ng Ateneo. Bakit? Kasi the fact that this statement coming from Coach Tab Baldwin came days after the incident. June 12 na po siya nagsalita.
lumalabas po na merong element of insincerity, which to me would have been unfair. Kasi we're giving him the benefit of the doubt that he was very sincere dun sa kanyang mensahe. Pero the fact na nag-intay this long. Tapos, control yung environment. Imagine that was a recorded video. I hope hindi naman siguro nagkaroon ng second or third take yun, no? I suppose that was natural. Let's give him that. Pero kung titingnan nyo, yung mensahe, that was very curated eh. Diba? Yung framing, yung bench ng basketball court, yung background niya, blue na blue, ganda ng lighting. Nakadagdag po sa element of insincerity yun eh. Kasi masyadong curated. And I suppose pinalano kung ano yung mga sasabihin. Hindi po maganda yun. Ako, bilang isang nag-o-observe lang dyan and deeply hurt dahil bilang isang tao, no, nasaktan tayo rin sa nangyari sa dalawang atleta. Again, what more yung pamilya? Pag napapanood po natin yung hinagpis nung ina ni Rene at nakita rin po natin yung mga yung hinagpis nung ina, kapatid, tsaka tatay ni Divine, talaga nakakadurog ng puso eh. Sa akin mas, alam nyo, doon sa mga nag-handle ng crisis management ng Ateneo, alam nyo, hindi ako nagmamagaling, no? Mas maganda pa siguro kung right after the incident, siguro after a day, medyo nakarecover ng konti, si Coach Tab Baldwin, na gano'n na lang siya yung nag-handheld. Nagsalita na lang from the bottom of his heart. Yung kitang-kita mo talaga na durug din yung puso niya, disheveled, at hindi yung well-kept yung itsura niya. Kasi masyadong curated eh. And to me, that also did a disservice to Coach Tab Baldwin kung siya mismo, sakit na sakit sa nangyari. Kasi ginawa niyong production yung yung statement niya eh. Tapos sinabi pa niya na he was told to keep the statement within 4 minutes. Ano yun? Diyos ko po, 2 buhay po yung nawala. Ang tagal-tagal nag-intay ng mga tao para magsalita siya. Tapos sasabihin nyo, limited to 4 minutes. No, umabot ng 8 minutes. Ito pa hindi maganda, no? Kung walang tinatago, walang pagkukulang, maganda siguro ang ginawa ng Ateneo Leadership Administration, kasama itong si Tab Baldwin, humarap sa media sa isang legitimate press conference. Hindi yung nagpa-interview sa isang podcast na, sorry malamya yung mga tanong. At mga very, very friendly sa kanya. Hindi na i-push yung envelope in terms of the questions that needed to be asked. Hindi po maganda yun. It doesn't look good on Tab Baldwin, on Ateneo. Again, ang pinanggagalingan po nitong ating pagpupuyos ay yun nangyari dun sa 2 bata. Di ba? Kung tayo na hindi natin kaano-ano nagpupuyos tayo, what more yung kanilang mga pamilya, yung kanilang mga magulang. Imagine nyo yun. Di ba may video na hinahatid nung nanay si Rene, inakap na mahigpit, papunta ng Maynila, palipad ng Maynila itong si Bobet yata yung nickname niya, no? Tapos babalik in less than a week sa Kabaong. Yung mga namumuno ng Ateneo, itong coaching staff, sana ito yung unang-unang isipin ninyo. Hindi ko sinasabing hindi nyo iniisip, no? Pero ito sana yung unang-unang isipin nyo. Kesa dun sa pag-handle ng isang crisis communication event na kinakasada ka ng Ateneo. Teka muna, wawarning ako lang. Ibang mga nanonood dito, baka lagyan niya naman ng kababawan na elemento itong diskurso na ito. Baka sabihin nyo, o baka naman nagagad ka sa Ateneo dahil UST ka. Diyos ko po, huwag po tayo mag-usap ng ganun na kababawan. Wala po itong kinalaman sa school affiliation or UAAP competition. We're talking here of basic humanity. Yun po yung pinag-uusapan natin dito. Kailangan merong managot. Kaya merong maging accountable dito sa nangyari sa 2 estudyante. Ayan. Yun. Yung statement ni Coach Tab Baldwin, even assuming na it was very, very sincere from the bottom of his heart, it didn't look good on him. It didn't look good on Ateneo. Number 1, because of the delay. Number 2, because of the curated nature of that video message. I'm speaking in English so that Coach Tab Baldwin would also understand what we're talking about here. Because this is a very, very serious matter. Okay. Sige po.
Sana po talaga magkaroon ng hustisya para dito kina Rene Baterbonia at saka kina Divine Adili. Okay, bago po tayo magtapos, meron lang po tayong babatiin. Binabati po natin. Ito, nakasalubong ko po kanina sa mall po tayo kanina. Nakasabay po natin sa cashier. Isang avid viewer po ng ating Facts First podcast, si Sir Jesus Binky Alojado, taga Iloilo. Maraming salamat po, sir. Thank you very much, and it was very nice to meet you. Okay, yan na po muna. No? Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo lahat. Enjoy the rest of your weekend.